Kamakailan lang ay nilagdaan ni Pangulong Aquino ang batas na magpapatibay sa programang K-12 ng DepEd. Ayon sa ahensya, ito ay makatutulong upang mas mapaunlad ang kaalaman ng mga mag-aaral at maihanda sila sa pagsabak sa kolehiyo. Ngunit paano nga ba nito mapapaunlad ang edukasyon sa bansa at ano pa ang ilang kabutihang dala nito para sa ating mga mag-aaral? Alamin natin yan mula kay Bianca Piedad. Sa pagsisimula ng bagong curriculum sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa ngayong pasukan, marahil marami ang nagtatanong, ano ba ang layunin ng K+12? Binuo ng Department of Education ng K+12 o Kindergarten plus 12 years of basic education para sa lahat ng estudyante na elementarya at high school sa pampublikong paaralan. Kung sa lumang curriculum ay may grade 1 hanggang grade 6 sa elementarya at 1st hanggang 4th year sa sekundarya, sa K+12, dadaan ka ng kinder bago ang elementary education hanggang grade 6, na magtutuloy-tuloy sa junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school naman mula grade 11 hanggang grade 12. Ang resulta, 13 taon ang guguguli ng mga mag-aaral sa eskwelahan sa halip na 10 taon. Ipapatupad ito dahil naniniwala ang DepEd na hindi sapat ang 10 taon upang matutunan ng mga mag-aaral ang basic education. Menor de edad din ang mga high school graduates sa lumang curriculum. Sa makatuwid, hindi sila maaaring legal na makapagtrabaho o di kaya ay magtayo ng sariling negosyo. Untiin ang implementasyon ng bagong curriculum sa iba't ibang baitang. Pero kung may 5 taong gulang na ang bata, dapat na itong i-enroll bilang kinder ngayong darating na pasukan. Ngunit hindi naman kailangan mag-alala sa schedule ng inyong mga anak dahil sa K+12, magiging mas maluwag ito dahil magiging mas buo at pangkalahatan ang paglinang sa kanilang kakayahan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.